Alright, magandang tubig sa inyong lahat. Welcome to Watermax TV. And po, so ang topic po natin ngayong araw, ito po napaka-exciting ito. So ang topic natin, paano ba magkano ba ang puhunan sa isang water refilling station business? Alright, so mga katubig, andito na po ang Watermax Enterprises. So maraming namumroblema po sa water refilling station, how to start a water refilling station. Ang tanong, magkano po ba ang puhunan? Okay, so dito po ang buong segment na to, pag-uusapan po natin ang capital investment. Kung magkano ang inyong kailangang maipon para sa water refilling station business. Okay, so thanks to Watermax TV, sponsor po ng ating Watermax Enterprises. Ayan, ang unang-unang water refilling station TV in the world. Yes, in the world po. Tayo po ang unang-unang water refilling station TV na kung saan tinatalakay po lahat ng ating mga katanungan o water refilling station inquiry. Right. First time in the history of water refilling station. Okay. Yan. Magkano nga ba puhunan sa water refilling station? So, ito na. Sisimulan po natin muna, mga katubig, sa ating first step. Ito po ang ating unang hakbang. Okay? Kailangan po makakontak po kayo ng best water refilling station provider. So, kung nakapili na po kayo ng water refilling station provider, ayan po, naka-hashtag na po ang DA. Ayan ang clue, first clue. Okay, so water refilling station provider ang unang-una nyo nga hanapin. Okay? Kasi technically, wala pa po kayong idea kung paano ba magnegosyo ng water refilling station. So, ang water refilling station provider dapat alam lahat ang pasikot-sikot. Alam kung paano gumagana ang machine, alam kung paano ino-operate ang machine, alam niya lahat ang detalye. Dapat ganon ang inyong water refilling station provider. So, considering that, okay? Dapat din ang water refilling station provider mo may experience din pagdating sa water refilling station business operation. So, kumari may water refilling station din siya para alam niya yung mga minimal problem pagdating sa mga water refilling station or sa mga customers, paano ba dapat i-handle yan ng ang isang water refilling station operator. So, okay. Tutuusin natin yan dito sa ating topic ngayon kung paano natin mako-compute ang lahat ng ating investment sa water refilling station business. Okay, so upon nakakita na kayo ng best water refilling station provider para sa inyo. So, syempre, yan ang Watermax. So, kung meron pa kayo mga napupusuan, it's okay. Pero yun nga po, we offer the best water refilling station products. Okay, so considering Watermax Enterprises, at ito na po ang first step. So, second step na pala to. Siyempre, kung nakapili ka na ng provider ninyo ng water refilling station, ito na ang second step. So, yan. Pili po kayo ng mga machine na ino-offer ng supplier nyo o ng provider nyo or ng inyong magiging business partner. Yung magiging business partner nyo po, yun po yung mag-guide sa inyo mula simula hanggang ma-establish mo yung business mo. So, yun po ang trabaho ng mga manufacturers ng water refilling station. Ang mga water refilling station manufacturer dapat hindi lang nag-i-install tapos babay. Hindi dapat ganoon. Dapat pagka-install niyan mula simula, mula inquiry hanggang sa ma-install, hanggang makakuha ng permit, hanggang kumikita na si water refilling station, dapat andyan pa rin ang tinatawag nating partnership. Dapat nandun pa rin si supplier, dapat naka-guide all over mula start hanggang matapos. Kaya sabi ko sa mga staff ko, kapag si client nagustuhan yung product natin, okay, that's the number one advantage, nagustuhan. The number two advantage, once na nakapag-decide sila ng machine na kukun nila, okay, we already get the money. That's the time na kailangan gawin nyo po yung buong makakaya ng mga staff ko. Gawin nyo yung buong makakaya nyo para ma-assiste yung mga customers. Okay? So, pag inquiry, it's okay. Pero kapag once that the money involved, dapat mas matindi na ang assistance natin. Dapat mas matindi ang effort na binibigay natin during time na nakakuha na siya ng package. Okay? So, dapat ganon. Okay?
Okay, kung gaano ko ka-agresibo, dapat mas agresibo kayo. So ito mga katubig. So ito na po, no? Kapag first step na, so commonly sa amin, kapag nakapag first step na, yun na yung time na dapat i-assist kayo. Kailangan po mapuntahan yung area hanggat maaari. Kung hindi naman possible, pwede naman po online. Like this, we do online conversation. Now, ano ba yung yan po yung pangalawang clue. The first, correct. Ngayon, ito naman po yung ating third step. Okay? Magkano ba ang aabutin ng isang water refilling station machine? So, okay. So, sa mineral package, ito po yung presyo ng Watermax. Mineral system package, ang regular price is 140,000 pesos. Yes, it's only 140,000 pesos. Ang liit po niya. Okay, sa 140,000 pesos, kumpletong package po yan. Kasama po kasi lahat dyan. Kasamang installation, delivery, pipes and fittings, training, seminar, lahat. For only 100,000 pesos. 140,000 pesos. Now, kung kulang sa budget, actually, meron naman pong installment. Yung installment po natin, 0%. Kung ano yung presyo ng 140,000 na yan, yan pa din po yung price niya kahit po 3 taon mong kuhanin. May option B kami na pwede kang mag-down ng 42,000. Yes! 42,000 pesos lang, you can start your own water refilling station business on Watermax Enterprises. 42,000. Payable in 1 year. 1 year to pay po. Okay? Second option, pwede pong 70,000 ang down payment, pwede po niyong utangin yung balanse ng 3 years. So that's another option. Ito naman po yung option na may magandang offer. Sa 140,000 pesos, pwede naman po kayong maka-discount ng 40,000 pesos. O, di ba? Ang gandang offer niyan. So you can get 40,000 pesos discount if you're going to avail it in cash. So paano ang mode of payment? Pag nag-down po kayo ng 50,000 pesos, ito po yun, 50,000 pesos. Pag na-install na po yung machine nyo, pag tapos na po namin gawin, doon nyo palang kami babayar ng buo na worth 50,000 pesos. Again, so that's a total of 100,000 pesos lang. Nakapag-start ka na ng water refilling station business. Okay, so sa machine, pwede kang mamili ng installment. Like, yun yan, pwedeng 40,000 down payment or the 50,000 down payment. So, you choose. Okay, so, i-jot down note nyo na po kung ano po yung mga total, no? Okay, so, ito na po yung mga puhunan natin, no? Cash or installment. Kayo pong bahalang mamili dyan. Depende po sa budget ninyo. Okay? Now, pagkatapos po ng machine, i-consider naman po natin ang construction. Ano po ba yan? Renta po ba? Or basal? O yung bagong unit o bagong building? Yan. Dalawa po kasi ang dapat natin i-consider. Ayan. So, ito naman yung number 3 na clue na yata ito. Revealing. Ayan. So, ayun ang clue natin. Now, kung ikaw ay mayroong marami kang budget, pwede mo i-consider yung construction. Ipaparenovate mo, magkapatayo ka ng sarili mong bahay o sariling water refilling station houses. Yan. So, ito po, medyo malaki ang budget pag nagpa-construct ka. Pero kung ikaw ay magre-renta lang po, kagaya nito, renta lang, medyo makakatipid tayo ng kaunti for a little time. Kasi in the long run, makakatipid ka pa rin kapag isang buong building yung pinatayo mo. In the long run, kasi hindi ka na nagre-renta. Sa yun na yun, property mo yun eh. Investment pa yun. Pero kung nagre-renta ka, dahil medyo tight yung budget, pasok pa rin naman po yan. Okay, now, magkano ba ang kailangan gastusin po natin pagdating sa construction? So, unahin natin. Sa construction po, kailangan po sa water refilling station daw, according to the DOH, kailangan po ay 25 square meter. So, pag kinumpit nyo po yan, dalawa po ang kailangan nyo i-consider. Kailangan i-consider nyo po, ano po ba to? Kontrata po ba to? Or by materials tayo? Okay, so pag kontrata po yan, depende pa rin sa kausap nyo. Halimbawa, nagpagawa ka ng building, minimum po ng 10,000 per square meter. So, ganun po sa ibang mga lugar. At meron pang mas mataas, 15,000 per square meter.
So, paano ba kinocompute yan? Yung isang 1 meter na square na gano'n, at 25 square meter, 10,000 daw. Okay? Yun po yung ating computation. Now, 10,000 times 25 is equivalent to 250,000. So, ganito kalaki, karamihan ang mga nagpapagawa ng water refilling station building. So, yan po, 250,000 pesos. Okay. Now, ano naman po ba yung maximum expenses? Kung ang building mo ay talagang super ganda, ay, super ginastosan, pwede naman pong 15,000 per square ang kontrata ni contractor. So, maabot po ng 370,000 pesos yan, yung ganyang kalaking building, 25 square meter. Sa Watermax po, may Watermax construction team din po kami. Ang rate po namin ay 12,000 per square meter. Yes, bumubuo din kami ng building. Ang 12,000 per square meter natin, halimbawa 25,000. So, kung 12,000 per square meter times 25, that's only 300,000 pesos. Yun po, pagka sa Watermax construction team ka nagpagawa. Yung 25 square meter, malaki po yan. Now, ito pong good news. Actually, mayroong mga water refilling station na nagpapatayo ng mas maliit yung building size. Okay? Kumbaga sa mga areas na talagang masikip, actually, kasya naman po ang 10 square meter. Nakakakuha ba ng permit? Yes, nakakakuha sila ng permit. Nakakapag-operate? Yes, nakakapag-operate. So, may option ka rin naman kahit lumiit yung area. So, pag lumiit po ang area, 10 square meter kasya. Kaya lang may problem po ito, ha? Ang problem nito, hindi ka masyadong makagalaw doon sa iyong water refilling station area. Hindi ka masyadong makagalaw kasi po, ayan po, 10 square meter, maliit po masyado yan. Pero ang tanong, kasya? Yes, kasya. Okay. Pino-compact lang yung design. Actually, marami po kami na insula na maliliit po dyan ang area. Pero please lang po, sana wag nang liliit sa 10 square meter. Kung may tataas nyo, itaas nyo po yung sukat. Okay, wag naman pong ganyang kaliit. Sobrang liit. So, ito po minimum. Okay, now, kung 10,000 po ang napag-usapan ninyo ng contractor, 10,000 pesos per square meter, ang building na lang po ay 100,000 pesos. Yan, 100,000 yung buong building. Okay? Kung sa Watermax, that's 120,000. Meron ka ng isang buong building ng water refilling station. Di ba? Ang gandang offer nun. Now, kapag naman po, maximum po, ang price po ng isang building, 150,000 pesos. Yan po, full. Mula bubong, mula pader, salamin, lahat na yon. Hanggang tiles, pintura, kumpleto. So, ganun pagka-kontrata. Pag sinabi natin kontrata, dapat lahat kasali. Kasali ang tiles, pintura, lahat gagamitin. Bakal, simento, hollow blocks, everything. Kasali. So, hindi ka na mag-iisip. Yun ang kagandahan. Ang kagandahan, pagka pati construction, pinagawa mo na, pinakontrata mo na, hindi ka na nag-iisip kung tama ba sukat ko, mali ba sukat ko. Andyan na po lahat. So, yung designer na po ng building ang bahalang mag-design para sa iyo. So, make sure na yung contractor nyo ay kagaya ng Watermax construction team na mayroong water refilling station safety plan ang ginagamit. So, meaning to say, alam po ng mga contractor ng Watermax kung paano ginagawa yung buong building. Okay, kung paano yung standard, paano yung safety plan, paano yung mga machines ang itatayo. Bakit ganon? Bakit alam? Kasi even the construction team of Watermax are also a technician of water refilling station. Yes, ganon katindi. Yung mga technician po, they can install, they can put buildings. They can weld. Yan, tinuruan ko po sila actually. So ayun na po yung mga detalye. So, okay, ito po yung next clue, hashtag station. Alright, so yun another clue. Now, ito na pa yung another options. Now, kapag renta, okay, nagrenta ka ng building. Okay, magkano pag gagastusin mo dyan? So, sa monthly rental nyo, mga katubig, usually, ang pwesto ay 5,000 pesos hanggang 30,000 pesos. Yes, may umaabot po na nag-renta ng 30,000 pesos. Depende sa location po yan at depende sa mga target market na nakukuha natin. Kikitain pa ba yung 30,000 pesos? Yes, kikitain po yan. Ngayon, okay. So, 5,000 to 30,000 pesos. Yan po yung ating gastusin. Okay? Now, sa sink naman po, pwede kang magpagawa ng lababo na sink mo kung stainless or order nyo po. Ang presyo po nun ay 30,000 pesos. Okay?
Kung 30,000 pesos yung sink, kasama na po yun. Including fittings, installation, lahat na. Package na po yun. Kaya 30,000 pesos. Now, kung magpapafabricate ka naman, kung papayag naman yung may-ari ng building. Kung papayag yung may-ari ng building na ipa-concrete nyo po yan, ang gastos po niya nasa 15,000 to 25,000. So, you choose. Ang problema lang, pag konkreto po yan, hindi nyo po maililipat yan kung sakali pong matapos ang kontrata nyo sa building rental dahil nga nire-rentahan nyo lang. So, anytime na paalisin kayo ni owner, hindi nyo matatangay yung lababo nyo. Pag stainless sink po yan, matatangay nyo yung lababo nyo sama. So, yun ang kagandahan kapag fabricated sink. Okay? Sa mga nag-renta, advisable to. Pero kung sa'yo yung building, ito na lang. Kumbaga, concrete na lang, sa'yo naman yun eh. Okay. Now, sa tiles po, ito pa yung additional gastos natin. Sa tiles, depende sa laki yan. Kapag mas maliit, mas mura. Kapag mas malaki, mas mahal. Sa tiles, inaabot po tayo ng 10 to 15,000 pesos. Yan. Depende pa po sa tiles na ginamit nyo. Yan po ba ay mariwasa? Yung po bang mga original tiles yan? So yan, nagbabago ang presyo niyan. Depende rin po sa labor. Kung yung labor nyo ng tile setter nyo medyo mataas maningil, tataas din po ang amount niyan. So ang average po niyan para makompute nyo, nasa 10,000 to 15,000 pesos. Yung pintura naman po, syempre ang usually mga nag-renta ng building, yung pintura niya hindi pa naman masyado ganun kaganda. Syempre dapat magandahin nyo rin para maging presentable. So ang paint job po, inaabot po tayo ng 5,000 hanggang 10,000 pesos. Depende sa ginamit ng klaseng pintura at sa kapal. At ganyan, depende rin po yan sa kumontrata. Kung yan, pero yan po ang price range. Labor and materials na yan. Pasok po sa presyo na ganyan. 5 to 10,000 pesos. Ano pa ang mga gastusin nyo? Gagastos po kayo ng glass and window. Usually mga water refilling station lagi may glass and window. Magkano po ba yung ganun? Around 7,000 hanggang 10,000 or more. Depende po pag malaki pa po yung area na paggagamitan nyo. Kasi ang glass aluminum po, ang range po niyan, dito po sa area namin, no, nasa 150 per square foot. Per square foot po ang sukat. Or 200 pesos per square foot. So, depende sa contractor pa rin. So, ito po yung computation ko. Expenses, 7,000 to 10,000 pesos. Kung mas malaki yung paggagawa mo, syempre lalaki yan. Now, ngayon, ito na po yung ating total na gastos. Sa minimum po, pag nagrenta kayo, gagastos ka pa rin ng minimum, sa minimum gagastos ka pa rin ng worth 37,000 pesos. Pero renovate pa yung area na hindi sa'yo. So, ito po ang i-consider nyo. Plus, kung maximum naman, pinaganda mo talaga yung area, tiles mo, lahat, pinaganda mo yung pinakamagandang materials, abot ka ng worth 75,000 pesos. 75,000 pesos ang renovation ng isang water refilling station. Renovation lang po yun. Hindi po kasali, hindi po sa inyo yung building. FYI. Okay? So, 75,000 pesos, gumastos ka na naman dyan. Now, sa constructions naman po, kung sa iyo yung area, mas actually, pwede kang gumastos ng mas maliit. Depende naman po yan sa klase ng building na ipapagawa nyo at sa materialis na gagamitin. Yung delivery charge o delivery fee. Okay? Sa Watermax Enterprises, free delivery on selected area. Pero syempre, pag medyo malayo ka, may charge. Yan. So, inaabot po ng hanggang 20,000 pesos yung pinakamalayo. Tawid dagat na yon. Yan. Pero kapag abot pa ng mga sasakyan namin, makaka-discount pa naman po. So, sabihin natin, mula libre hanggang sa pinakamataas na fee, 20,000 pesos. Yan ang delivery charge, pinakamataas na yon ng Watermax. So, ito po yung ating mga expenses. So, isulat nyo po yung mga expenses para po mag-compute yung maigi kung magkano lahat ang aabutin niya. Okay? So, sa delivery po, ayan po, nakita nyo naman po. Actually, yung iba kasi, nag-deliver, hindi pa nag-install. Okay? Sa Watermax, iba. Kapag kami nag-deliver ng machine, lalo by land, diretso installation na po yan. Sabay-sabay na. So, ibig sabihin, hindi po kailangan mag-travel pa ng technician na magkabukod.
Kasi si technician po ni Watermax, siya na rin po yung driver ng sasakyan. Yan po, yung mga sasakyan ng Watermax. Yon. So any point, halimbawa, sabi ko naman, may mga free deliveries kami on selected area. Pero yung ibang area talaga na sobrang malalayo na, yun po yung may mga charges. Yan. Pero reasonable naman. Kasi lumalaban naman po kami na pwede naman po na kung magkano yung ginastos ng diesel namin, magkano yung tinolgate namin, magkano yung kinain ng mga tao na habang nasa biyahe, yun lang po ang ibabayaran ni client. Tapos, i-multiply lang po sa dalawa kasi balikan nyo. So, yun na po yung magiging fee. So, sa ganun, makakatipid pa rin po kayo. At saka kami transparent. Kumbaga, hindi kita ko kontratahin sa delivery. Kami po, pwede po kami na magkano lang yung ginastos namin sa delivery cost and then yun lang ang babayaran. Kukumpitin po yan. Okay? So, from libre hanggang fee, may fee. Okay? Now, ano pa yung iba pang mga charges natin? Yan. Okay, now, kung nakukuha niyo yung hashtag natin, ito po yung isang hashtag, hashtag TV. Yan. The next hashtag is in. Kasi hindi niyo makita, yan yung in. Now, magkano ang, ito po, ang puhunan sa mga accommodation, siyempre kasama yan sa puhunan natin. Accommodations na po, magkano ba yung ginagastos natin yan? So, siyempre si technician, sagot niyo po ang kanyang food accommodations. Yan. Paano ba yan? Kapag po, bakit 5,000 hanggang 8,000? Siyempre, yung pagkain yan, accommodation, lodging, nasa inyo po kung kukuhanan niyo po sila ng sarili nilang tutulugan, sarili nilang motel o hotel, pwede naman po yun. Or pwede naman po silang matulog sa water refilling station area, basta naman po malinis yung area. Kumbaga maayos naman, makapahinga ng maayos yung mga staff, yung mga tawan, pwede naman po yun. Pero sa akin, sa experience ko, kapag po nakapahinga ng maayos yung mga staff ko, mas nagagawa nilang mas pulido yung machine, mas na-build nila ng mas maayos. Pero, hindi naman sinasabi na, sir, pag ba hindi ko nabigyan ng magandang accommodation ng mga staff ng mga Watermax, sabihin mo, papakit na. Hindi naman sa ganoon. Kaya lang, ang nangyayari kasi, alam naman natin yan, na pagkapuyat yung tao at hindi nakatulog ng maayos, mahihirapan po yung gumawa, kahit kayo ganun din. So, the best thing to do, bigyan niyo po sila ng medyo convenient lang. Hindi naman hotel, I didn't recommend hotel. Pero, if you have enough money to pay the hotel, it's okay. Ngayon, kung wala naman po sa bahay lang, pwede naman po sa bahay. Mag-alat lang po kayo ng isang room na pwede nilang matulugan. Yung may privacy sana kasi marami silang dalang gamit during that time na nag-install sila. So, another expenses po yan. Okay? 5,000 to 8,000 pesos. Siyempre, kumakain yan 3 beses isang araw. Magkano ba? Halimbawa, ang per head po niyan, sabihin mo na 150 pesos ang per head. Isang lunch po yan. Sabihin na natin ganon. Halimbawa, kinakain nyo sa labas. Kumbaga, parang fast food na yung kinakain. Halimbawa. So, times 3, sa isang araw, 450 po yun. Yung magagastos ninyo. So, kinumpit ko na lang po sa 3 tao. 5,000 to 8,000 pesos yung accommodations. Yan. Another charges po kasi yan. Pero yan, sinasabi naman po natin yan na talaga naman kasi tayong mga Pinoy, mahilig tayong magpatuloy. Kumbaga, pwede naman pong idagdag nyo naman yan sa pagkain ninyo. Halimbawa, nagsasayang kayo ng 4 na gatang, gawin nyo pong 6 kasi meron kayong mga technician na papakainin. Pwede naman po yun, isama nyo dun sa kanilang, isama nyo po doon sa inyong mga kinakain ng regular na pang-araw-araw. Pwede po yun. Okay? So, another clue, in. Now, ano pa po? Yan, another expenses po ito. Magkano po ang expenses sa deep well? Yan. Deep well naman po tayo ngayon. So, sa deep well drilling, ito na. Ito na yung medyo maraming nalilito dito. Kung makakatipid ba sila sa deep well drilling. Okay. Sa drilling po, kalakaran na po yan na kapag magkano ang tubo, ayun din yung bayad sa labor. Lahat po yata ganoon na po ang sistema. So, kung ang tubo mo, ang super pipe na gagamitin, super pipe kasi ako pag nagrekomenda ako, gusto ko yung pinakamaganda. So, super pipe ang gagamitin natin para hindi ka nawangan doon sa ilalim ng lupa yung tubo. So, ito, tumatagal po ito ng pangmatagalan. So,
So, pag super pipe, ang presyo po niyan, 4,500. Commonly, pag nagbaon ka ng tubo, aabutin ka ng 6 or mahigit pa. Okay? So, doon tayo sa 6 na pirasong tubo lang. Bibilin mo siya ng 4,500 times 6 is equivalent to 27,000 pesos. Yun po yung halaga ng tubo na bibili mo. Ano pa? Coupling. Ano ba yung mga coupling? Yung duktungan ng mga tubo kasi yun pa rin kasama sa expenses yun. So, ang brands na coupling, yung branded, nasa 300 or more. Pero kinumpit ko na yung 300. Times 10, that's equivalent to 3,000 pesos. Okay, dahil sinabi ko kanina na kung magkano ang materyales, ayun din yung labor, magto-total po kayo ng 60,000 pesos labor and materials sa drilling pa lang. Okay, drilling pa lang po yun ha. Drilling pa lang. Now, syempre, di naman po agad yung tubig kung drill lang po yan. Kailangan nyo pa rin pong bumili ng pump tsaka mga tangke. Okay? Ano ba yung pump at tangke? Okay. Yung US brand po, halimbawa, Gold's Pump, ang average price po na nasa 18,000 pesos. Yan. Average price, SJ10 ang brand. Ng Gold's Pump, US brand po yun. Sa 18,000 mo, technically, hindi rin kasali ang injector at adapter. So, kung kukuha ka ng injector at adapter na parts, yung original na ang kunin mo. Huwag yung local, huwag yung peke. Kasi baka mamaya magka-problema ka pa, mas mahirap na trabaho. So, ang presyo po na nasa 5,000. Pares na yon, injector and adapter. So, yun po yung another expenses nyo. Ano pa? Tangke. Yan. Yung tangke, kapag coated stainless, usually, nasa 82 liters o 82 gallons, ang presyo po nasa 10,000 pesos. Another, fittings. So, yung mga fittings na gagamitin, like yung mga tubo na ibabaon sa ilalim, yung injector, tapos yung mga tubo na gagapang papunta sa tangke, mga pressure switch, mga bulbs, mga indicator, pressure gauge, ilalagay po doon para another expenses. So, 10,000 po yung mga fittings and everything na sinasabi ko. So, another 10,000. Now, ano pa ba yung mga gastos? Labor, syempre. Nagdi-labor po yung mga tao nagpapagawa kayo. So, another 10,000 pesos, halimbawa, sa pagkakabit ng mga yan. Lahat yan, sila na magkakabit. So, yan. Ang total na gagastusin mo, mga kaibigan, ay tumataginting na 56,000 pesos materyales sa tangke at sa motor. Baka sabihin nyo, ang mahal naman yan, Alfred. Actually, hindi po yan mahal kasi yan din po ang kuha sa hardware. Ang masakit nga lang po niyan, kapag mali-mali ang installation ng installer niyan, pwedeng madagdagan yung mga expenses. Yan. Kasi kapag nasira mo yung injector, napunit yung rubber cap, bibili ka ulit. So, another problem. Kaya kinumpit ko na medyo mataas ng kaunti para may pambili ka pa just in case na mapunit nang hindi marunong mag-install. So, basically, dapat tumanap kayo talaga na magaling mag-install. Ayan. Medyo, nag-upload naman po ako ng mga videos kung paano kinakabit yung mga yan. Okay? Now, ito naman po. Pagka na-complete nyo na yung drilling, may labor na drilling, plus yung mga materyales, ayan na po ang total na kailangan nyo ihanda. 113,000 pesos. May deep well ka na. Okay. Marami nagsasabi, sir, ang mahal ng deep well mo, 100,000. Okay, mahal yung deep well ng Watermax. Kasi nga po, package yun eh. Hindi niya pa kinocompute. Package yun. Kinocompute namin ang aming drilling service ng Watermax for only 100,000 pesos. Yes, 100,000 pesos lang po. At package with warranty. So, yun po ang kagandahan pag kontrata. Ngayon, ito po yan mga katubig. Kapag po kinulang yung tubo mo, halimbawa, 6 na tubo, balik tayo dito. Yan, balik tayo dito. Halimbawa, yung 6 na pirasong tubong yan, na worth 27,000 pesos, halimbawa lang, walang tubig na lumabas sa 6 na tubo. At kailangan mo pandagdagan, tataas na naman yan. Magiging plus 4, 5. May mga lugar na inaabot na 9 na tubo.
Yun. So, depende. So, sa amin, tumatanggap kami ng worth 100,000 package. Deep well. Kompleto na yan. So, anyway, kumpitin natin kasi ito yung topic natin ngayon. So, another hashtag, DA. Okay, yun po yung hashtag natin. Now, ito pong 113,000 pesos, kailangan nyo pong i-prepare yan kung kayo ay naka-deep well. Or else, pupunta kayo sa NAWASA. So, may option pa rin naman. Okay, kung wala pang budget, halimbawa, wala pa kayong enough na budget para sa ganun kalaking expenses ng water refilling station, pwede naman po mag-NAWASA muna. So, paano ba ang sistema ng NAWASA? Usually, nagli-labor po sila, yung ibang mga, mga NAWASA. May pipes and fittings kang pinababayaran sila, actually, yung mga NAWASA. Ang total po nun is 2,000 pesos. Pipes and fittings, sasama na siguro labor dyan, kaya 2,000 pesos yung singil nila. Tapos, meron po kayong kailangan bayarang meter. Binabayaran niyo po yung meter. Kailangan niyo pong bayaran yung meter nila worth 1,800 pesos. Total of, i-ready niyo po yung 3,800 pesos para sa NAWASA. Okay? Depende po yan kung may nilag ba or tawag dito. Dito kasi may mga private na NAWASA o tawag doon, mga supplier ng tubig. So, yan. So, yan po kailangan nyo pong i-ready yan. So, sabihin mo ng 5,000, pero 3,800 lang po. I think so, medyo sobra na ng konti yan. Kasi gagawin din mo ng commercial yung metro mo. Pati yung mga tubo niyan. Okay. Alfred, baka sabihin mo, bakit kailangan gawin commercial? Yes, requirement po yun. Na pag kayo ay may negosyo, automatically, sinawasan na po kung magsasabi siya na, commercial rate ka na. Hindi ka na pang hindi ka na pang residential. Ngayon, pag commercial rate, doble yun. Doble yung fee nila. Kasi po, yung butas ng pipe na gagamitin nila is 3/4 usually ang ginagamit. Size 3/4. Ang mga residential, usually ang butas, ang tubo niyan o ang hose na ginagamit niyan ay 1/2 lang. Kaya mas mahina ang tulo ng mga residential. Pero pag commercial, mas malakas ang dating ng tubig sa kanila kasi naka 3/4 po yung sukat ng pipeline. So, yan po yung reason bakit medyo mas mataas din yung mga bill ng mga naka-commercial rate. Water testing. So, magkano ba yung mga water testing natin? So, kinuha ko na sa mga maximum rate. Okay, maximum rate. Ang microbacteriological, minsan nasa 350 pesos hanggang 450 pesos. Ba't magkaiba presyo? Kasi depende yan sa lugar, depende sa municipality. Kasi ang mga private laboratories po ay nagbabayad din naman sila ng permit sa mga mayor's office. So kung medyo mataas ang singil ni mayor's office, tumataas din po ang kanilang rate. Yan po ang kanilang dahilan. Kasi tinanong ko yung mga nagtitest ng tubig, bakit pa iba-iba? Kasi po, depende raw sa rate pa kanilang binayaran. Okay? So mayroon silang binabayarang microbacteriological na 450 pesos. Requirement po ito, no? Wala pong ligtas dito. Tapos, ang physical and chemical analysis, which is 2,500 pesos. So, yan po ang babayaran nyo sa water testing analysis. Plus, kung kayo po ay naka-deep well, required din po yan, mga katubig, na ipa-water analysis nyo rin po ang deep well. So, kung ano yung binayaran mo, kailangan mo rin po ng physical and chemical analysis at ganyan din po ng microbacteriological na 450 pesos. So, times 2. So, magiging bill mo ay 5,900 pesos. Yan ang babayaran mo sa unang testing nyo po, sa unang operate nyo ng water refilling station business. Now, ano pa ba yung mga expenses? Pag nakanawasa po ba, sir? Requirement po ba? Okay? Ito, magandang tanong. Pag po ba kayo ay nakanawasa, requirement po ba na magpa-test pa ng tubig? Yan. Magandang tanong po yun. So, pag nakanawasa po kayo, mga kaibigan, hindi na po kailangan na ipatest yung tubig. Kasi nawasa. Libre po yun. Bakit sinasabi mong libre? Kasi po, ang nawasa, nagpapatest na po sila ng kanilang water. Monthly po yun. So, kung kailangan nyo po ng data, pwede po kayong humingi sa NAWASA or sa mga water supplier ninyo ng data.
at ipasa nyo po sa munisipyo. Yan. So, yun na. May napunta naman kayo. So, kasi meron ditong nangyayari. No? Pinipilit sila na pati nawasa ipatest. Samantalang ang nawasa po, sabi nga ni nawasa, pwede naman po mainom na yung nawasa. May chlorine nga lang. So, yan. So, yan. Yung nawasa is, pagka nakanawasa ka, hindi na po kailangan ipatest yung water. Yan. Sanitary engineering report. So, okay. Ito, magandang topic po yan. Requirement din po ito ng mayor's office. Yan. Pero yung iba hindi hinihingan eh. Pero mas mabuti ng prepared tayo. Okay. Hindi ko sinasabing lahat ay nag-require. Pero there are some areas na ang alam ko hindi hinihingaan. Pero mas maganda nga, be prepared. Okay? So, magkano ba ang labor ng sanitary engineering report? So, ang ibang sanitary engineering, naniningil yan ng 10,000 to 15,000 pesos. Yan. Yan po ang kanilang labor. Yan. Ano ba gagawin yan? Gagawa po ng blueprint yan, diagram, blueprint ng bahay ng water refilling station. Sila yung mag-report. Tapos ilalagay din po nila doon yung kanilang PRC license na sila po ang gumawa ng plano na yon. Yan. So, i-report po nila yon at kasama po yon sa permits natin. Inabot ko pa po yung yung wala pang requirement niyan. Dati hindi po yan required. Okay? Pero as far as I know right now, requirement na po yan. Pero before, yung mga unang water refilling station, hindi naman po yan required. Pero sa mga bago, sorry to say, requirement po yan. Okay, so another expenses. Next, so hashtag watermax. Okay? Sana nakakasunod kayo. Next ay ito po, another gastos. Yan. 40 hours basic operator course for owners or operator. So, mag-seminar po kayo, kagaya po niyan. So, ako po ay nakapag-seminar ng 117 batch. Yan. Certification course for water refilling station and plant operator. So, ito po yung kailangan nyo applyan para po kayo ay makapag-operate ng isang water refilling station business. But, ito na po naman po ang masasabi ko po sa inyo. For the meantime, wala pa po silang schedule. Wala pa po silang binibigay sa atin na schedule kung kailan ulit ang mga next batches ng mga magsiseminar na yan. So, ang fee po dyan, kapag noon nung hinabot ko po yan, ang fee po niyan sa UP Manila ay 8,000 pesos. Yan po ang fee. Now, sa mga probinsya, like yan, yung nasa likod ko ngayon, ginanap po yan sa Lingayen. So, syempre, siguro may expenses sila doon sa pag-renta nila doon sa building. So, ang singil po nila ay 11,000 pesos. Alright. So, mga kaibigan, hindi ko po nailagay dyan yung mga iba nyo pang gastusin. Like, syempre, mag-seminar ka, pag pupunta ka sa UP Manila, syempre, kailangan mo ng accommodations. Kailangan mo ng pang-diesel. Kailangan mo din ng food accommodations. So, yun yan. Yun yung mga hindi pa yan dyan included. Okay? So, kaya ginawa ko 8 to 11,000 kung sa Manila ka nag-seminar. So, nag-plus na lang ako ng additional gastos po. Pero sa mga probinsya, meron pong mga, ayan, sabi ko 11,000 pesos yung ating binayaran sa DOH seminar. So, pwede bang hindi na mag-seminar? Wala pong lusot dito. This is a requirement po. Okay? Required po yan ng ating government, so we have to follow. Pero for the meantime, wala pa po tayong social gatherings. Yes, hindi pa po yan masyadong hinihigpitan dahil panahon ng pandemic. Sa ngayon, dahil nga walang schedules, so medyo wala pa po tayong maibigay kung kailan pwedeng mag-apply niyan. So it's a good news na rin siguro na wala pang requirement na ganyan for the meantime. Kasi actually, yung iba nakakuha ng permit without 40 hours seminar. To follow na lang daw po yun kapag meron na po silang schedules. Ayun. So, yung ibang mga client namin, nakakuha pa rin sila ng permit kahit walang seminar. So, that's a good news. Kasi nga, wala nga mga social gatherings pa ngayon because of the social distancing law. Okay? Next. Kung naintindihan nyo na po yung gastusin yan.
Next, gastos. Ayan, puro gastos itong pag-uusapan natin. Siguro, ayaw nyo lang makinig kasi puro gastos to. But don't worry, this is a one-time investment. Okay, yung seminar ba, ito sagutin ko lang. Kasi nakaisip ako ng tanong ito po bang seminar ay kailangan taon-taon mag-seminar ka? Hindi po. One-time course lang po yan. Pag nakakuha na po kayo ng certificate, kagaya po niyan, yan, nabigyan ako ng certificate ng DOH, tapos na po yon. Hindi ka na mag-seminar ulit para mag-operate ng water refilling station kasi nakapag-seminar ka na. May exam po yan. Exam, parang may post-test tsaka pre-test. Okay, so yan po Binibigyan ko lang kayo ng clue kung magkano yung gagastusin nyo. Next, nagastusin. Delivery tricycle. Okay, ano ba yung tricycle na yan? Yung sidecar worth 25,000 pesos. Yung sidecar na ganun kaganda. Pero pag hindi naman ganyan kaganda, sa totoo lang, mura lang. Pag sa ganito kaganda, 25,000. Napakaganda kasi nito dahil yung bubong niyan, bakal din to, bakal din yung nandito, bakal din nasa ilalim. Dinisenyo po namin yan. Actually, ako po yung nag-design. Tapos ito pa po, naka-acrylic windshield. So, kaya naabot ng 25,000. Kasama po lahat yan Kompleto yan. So, 25,000 pesos yung ganyan para sa sidecar. Pero may mga mura, yung hindi ganyan ang itsura. Nasa around 8,000, 10,000. Pero kinuha ko na yung pinakamaganda syempre. Pag Watermax, choose the best. Okay. Now, sa tricycle naman po, hindi naman required na kailangan barako yung gagamitin mo. Paano kung wala ka pa pambili ng barako? So, pwede naman po kahit rusi na lang. So, ayan, may rusi na pwede ka mong bilhin sa halagang, alam ko ang presyo po nito nasa 50,000 or 40,000. So, pwede kayong makipag-ugnayan sa mga dealer ng mga motorcycle company. Pero yan ang mga presyo niyan. Nasa 50 more or less. Tapos, kung kayo naman po ay may sarili ng motor, edi okay, nakatipid ka ng pang-deliver ng tricycle. So, ialat nyo rin po sa inyong expenses 75,000 pesos para may pang-deliver ka. Pero kung may mga sasakyan ka naman na pwedeng gamitin, you can use that. Okay, pwede nyo pong gamitin yung sarili nyong sasakyan kung gusto nyo po. May mga kilala ko, ginamit pa nga kotse. May ginamit sila, Mirage 4. Ginamit pang-deliver ng tubig. Kasi yun lang daw ang available na sasakyan para makapag-start lang ng business. So, nasa inyo kung ano yung mga sasakyan na pwede nyo gamitin para lang makapag-start ng water refilling station business. Yan. Pwede naman installment pala yan. Okay? Sa mga motorcycle. So, yung 75,000 pwede pa yung lumihin. 25 plus, halimbawa, nag-down ka na ng 5,000, magiging may mo na 30,000. Yun ang total expenses mo. O yan. Okay? Next, ano pa yung mga gastusin? Ito naman po yung mga water containers, water jug, galon, basyo, containers, round containers. Magkano ba yan? 200 pesos, 200 pieces times 35 pesos, 135. So, equivalent to 27,000 pesos. Yan. So, 135 yan po, reasonable price. Pero may makukuha kayong mas mura dyan. Pero, depende pa rin sa klase at sa brand ng mga containers. Kasi yung 135, sa pagkakalam ko, ay pinakamagandang brand. Pero may mga lower brand like 125 pesos, nasa 120, 115, 118 na. Depende sa mga brand at supplier na makukuhanan nyo. Pero ang kalakarang presyo is 125. Now, i-multiply mo sa 200 pieces, handa mo yung 27,000 mo. Yeah. Ngayon, pwede ka naman mag-start kung 100 pieces lang or 50 pieces lang. Nasa iyo. Yan. Para ma-adjust mo, para ma-complete mo lang yung budget. Pero kung ako magsasuggest, 200 agad. Kasi pag watermax ang machine mo, saglit lang ubos yung gano'n na yan. Kasi yung tubig mo talagang hahabulin ng mga tao yan. Alam nila yan, alam ng mga bumili yan. So pag sinabing 200, after 2 days, ubos agad yan. Hindi yan tatagal sa shop mo Okay. Next, ano pa ba yung mga gastusin natin? I think iyon lang lahat. Na-compute niyo po ba, mga katubig, kung ano yung
mga expenses natin. Jem, may computation ka na? Ito yung calculator. Okay. Sino makakasagot dyan sa computation? Ako na. Tapos na ako. So, yun na yung mga expenses. Oh, wala yata dito, Jem, yung mayor's permit mo Hindi pa kasali mga mayor's permit dito. Okay, so next mayor's permit na tayo. Nasulat mo ba yung 27,000 sa gano'n? Okay. Next, ano pa yung mga expenses natin? Saan yung folder mo, Jem? Wala 15. Okay. Wala, Jem. Ito. Ito. Hindi. Wala. Ito. Okay. Ano pa ba yung mga requirements natin sa mayor's permit? Okay. Another expenses po ito. So, halimbawa ito. Yung DTI ni Mrs. DTI ni Perla Mendoza Maximo. Negosyo to begin, water refilling station, supplies and trading. Okay, nakapangalan kay Perla Mendoza Maximo. So, halimbawa, yan po yung DTI niyan. So, magkano ba yan? Pag national, medyo mahal. Pagka, depende. Depende po sa trade. Yan. National, municipality, regional, or barangay. Yan. So, yun. Depende po sa inyong permits. In-applyan. So, ngayon, ito po yung mga ibibigay sa inyo ng mayor's permit. May resibo ba dito? Ayan. Ito yung Water Maximo Enterprises. Okay. Bakit nakabaliktad, Jem? So, ito yung mga makukuha nyo. Regular permit to operate. Ayan. Rural Health Unit. Ito yung applications. Ayan. So, naka-declare din po dyan kung ano yung mga asset na inilagay. Tapos, ayan, nakalagay dyan. Water Maximo Enterprises. Ayan. So, magkano yung ganyang binayaran? Nagbayad po siya ng sedula niya ay 500 pesos. Kanyang sedula. Kasi depende po yan Yung mga negosyante, medyo mataas ang sedula. Ako, 1,000 yung sedula ko. Si Mrs. 500 yung sedula niya. Okay. Pagka po regular na mamamayan, 35 yung sedula. So, magkano kanyang binayaran? Ito po lahat. Official receipt, 1,575. So, yan. Kaya kanyang binayaran. Pero iba pa yung mga charges like sa mga mayor's office. Ready yung mga 5,000 pesos. Kasi meron pa silang mga hanapin yung mga health certificate ng mga staff. Iba pa medical pa po yan. So, yun po, tama. I-ready nyo po yung mga 5,000 pesos. Okay? So, ito po yung mga kanyang permit. So, ganun po yung itsura. Pinapakita ko lang sa inyo para may idea po kayo. Ano ba yung itsura ng applications ng mga mayor's permit? Ito, Xerox copy na yata ito. Bakit hindi yung watermarks ang nilagay mo dito, Jen? This is water refilling station. Water refilling station ko po yan. Mrs. Sa kanya nakapangalan. Located at Poblacion West, Caloocan, Pangasinan. So, ayan po, So, yan yung mga permits na kailangan nyo i-prepare. Ang halaga po nun is only 5,000 pesos. Lahat na po yun. Okay? So, malinaw na po ba, mga kuya? Na-compute mo ba, Jem? Hindi ka nakahabol? Total ka na lang. Baka na, ako magtototal. Yan. Total ko para sa'yo. Okay, habang nagtototal si Jem, babasahin ko muna yung mga comment nyo. Saan ba nakikita yun, Jem? Taas mo nga. Saan? Ito? Teka, lumilipat Ayun. Yun, nakita ko na. So, habang ako'y naghihintay, ayan, may nakakuha ba ng ating hashtag, the first water refilling station TV in the world.
is Watermax Enterprises. Dapat tama ang inyong spelling. Pagka mali yan, hindi kayo makakasali. So ang ganda, ang daming sumasali. Sabi ni Nina Angeles, Sir, ang occupancy permit po ba at permit to operate ay magkaiba? Occupancy permit is a building permit po yan. Okay, doon nyo po apply po yan. Ang mayor's permit po, iba po yun. At yung permit to operate, nakukuha naman po yan sa region. Yun nga po, yun po yung permit to operate nyo. Yung kailangan may plan operator pa kayo. 40 hours seminar. Occupancy permit, kinukuha po yan sa building. Magkakaiba po kasi yan. Okay. Pero usually yung iba, lalo pag ginawang extension lang sa bahay, yan po ay inaalaw na nila yung occupancy permit ng bahay. Pero kapag nag-renta, kung nag-renta ka naman sa area, actually yung renta po mismo, yung may-ari ng pwesto, sila po yung magbabayad dapat nun. Sila dapat ang nagpa-process nun. Kasi nga nag-renta ka sa kanila. Okay? Babasa ako ng mga comment habang Jem, di ka ba tapos? Kasi gusto ko 1 oras lang talaga tayo. Wow. Bakit hindi ko makita yung aking live? Magbabasa tayo ng mga katanungan. Kung may mga tanong kayo, itanong nyo na po at sisikapin ko pong sagutin sa abot ng ating makakaya. Yan. Bago ko bitawan yung ating last information regarding sa full details kung magkano yung computation natin. Wala na mga tanong. Okay, thank you sir. Welcome po Ma'am Nina Angeles. Yan, Watermax customer din po yan. Okay. Thank you po. Okay. Wala na mga tanong. Makakakuha lang po ba ng mayor's permit pag naka-install na ang machine? That's a good question. Very good question, Ma'am Nina. Opo. Ganito po yan. Hindi ka makakuha ng mayor's permit kung wala po kayong water analysis. Ito po yun. Yan. Kung wala kang water testing analysis, ma'am, hindi po kayo makakakuha ng mayor's permit kasi requirement po nila yan. Kailangan ng water station, kailangan po ng water potability. Okay, kailangan patunayan mo doon sa mayor's office o sa sanitary engineer o sa sanitary office ng ating munisipyo na yung tubig mo ay potable inumin. Yan, kailangan yung patunayan yan. Okay, so kaya yung sinasabi ko po sa inyo, mga katubig, before kayo mag-apply ng mayor's permit, kailangan po ay meron na po muna kayong mga requirement na yan. O, kailangan may machine ka na. Kasi anong ipapatest mong tubig? Paano mo papakita yung product mo kung wala ka namang machine? Di ba? Wala ka pang ipapatest. So, kailangan ma-install, maturuan ka muna lahat, and then, tsaka kakuha ng tubig. Ito po yun, halimbawa, water testing result. So, kailangan niyo po ito. Yan. Ito pala, meron pa tayo dito eh. Yan. Yan. Ito eh, kailangan din po ng barangay clearance. Kaya sabi ko, dapat mag-ready kayo. So, water result, ito po yung result na kailangan niyo pong patunayan na yung tubig niyo ay hindi contaminated. Dapat free sa lahat ng mga harmful elements na ating nasakit ng tubig. So, kailangan matanggal po natin lahat yun. Okay? So, yun. Tapos, meron pa po tayong requirement na clearance. Mayor's permit. Ito po yung mayor's permit na ating makukuha.
Same lang din po yan sa ating kwan. Gusto ko bigyan ng isang segmento eh. Ayan. So, sabi, kailangan po para makakuha ng mayor's permit, kailangan nyo po ng sedula. Ayan, number 1. Sedula po kailangan nyo. Sunod, barangay clearance. Pangatlo, police clearance. Ayan. Pang-apat, resibo ng pinagbayaran. Siyempre, pagka nagbayad ka ng mga yan, kailangan nyo po yung resibo. So, yun yung 4 na nakalista. Next, mga dapat gawin. Magtungo sa Treasury Office upang makakuha ng mga babayarin. So, yun yung kailangan nyo gawin. Bumalik sa opisina, Mayor's Office, para sa permit. Yan. Ipakita ang mga dokumento na kakailanganin. Yan. Magtungo sa Peso Office para makapagpapirma. Peso Office. Okay, next. Number 5, magtungo sa opisina ng mayor para sa approval. So, yun yung mga kailangan nyo po, no? Pang-anim, bumalik sa aming opisina para sa karagdagang impormasyon at mga dapat gawin. So, yan yung mga kailangan nyo para makakuha ng mayor's permit. Ito po, sa Rosales naman po ito. Rosales, Pangasinan. Okay? Yan po yung kanilang mga step-by-step procedure. Sanitary permit naman po ito. Ito po yung ating pinapipirmahan sa ating munisipyo. Okay. Tapos na yung computation. Okay. So, ito na, mga kaibigan. Ang complete computation ng ating cash basis. Tama ba yung compute mo, pare? Well, minimum. Okay. Ninervyusin po kayo kung nakita yung competition. Ito na. Kapag cash basis po lahat. Cash basis ibig sabihin talagang lahat pinag-ipunan. So, ito na po ang competition natin. Ito na. Ang minimum po na magagastos nyo pag kayo ay cash lahat, wala kayong utang. No, walang utang na eh. Kasama na ang permit lahat. 383,650. 383,650. Yan po ang kailangan nyong i-provide. 383,650 minimum na gastos mo sa water refilling station. Kung may 383,000 ka, pasok na yun. Pero wala kang utang. Sabihin wala kang binabayaran. Fully paid ka. Ito naman po ang maximum. Sa maximum computation natin, lahat ng mga binanggit ko kaninang bayarin, aabot ka ng 716,900 pesos. Po, 716,900 pesos. So, ito yung babayaran kapag ikaw ay kompleto lahat. Now, ito po ang good news. Ito po ang good news. Installment basis. Pwede kang makapag-start ng water refilling station mo kahit wala kang ganun malaking halaga. Kuha lang po kayo ng installment basis kay Watermax Enterprises. Okay, paano ang computation yan? Ang minimum computation, lahat-lahat po makukuha nyo sa halagang 240,650. Sabihin mo ng 250,000. Complete water refilling station set na yun. Complete set. Ibig sabihin, hando na yung mga pan-deliver mo, hando na yung mga galon mo, hando na yung mga permit mo, construction, materials, nagrenta ka ba? Diba, renta to, no? Nagrenta ka. Lahat. Ando na lahat. So, meron kang kailangan i-ready ng 240,000 pesos. Makakapag-start ka na ng sarili mong negosyo. Yan. Ito naman po pag maximum. Nakanawasa to. Ito naman po pag may deep well ka. May deep well ka na pinagawa worth 113,000 pesos.
plus makina, plus yung tawag dito, yung labor and everything, tapos yung mga pan-deliver, gallons, lahat na. Okay? Maximum computation, aabutin ka ng 360,000 pesos and 900 pesos. Ayan. So, kailangan mo po makalikom ng 360,000 pesos para makapag-start ka. Pwedeng bumaba yan, pwedeng tumaas. Kasi kinuha ko po ang minimum at maximum. Kasi paano kung may pan-deliver ka na ng tricycle, di ba baba yun? Paano kung meron ka ng deep well, di ba baba na naman yun? O, di ba? So ito, yung kinumpit ko sa inyo, yan po, ay talagang from the scratch, walang-wala. Lahat wala. Pero kung meron ka ng pan-deliver ng tricycle, babawas. Kung meron ka ng pwesto, babawas. Di ba? Actually, ito po ang isang tip ko sa inyo, mga katubig. Yan. May tip po ako sa inyo. Okay? Ito ang tip ko. Sa mga water refilling station na gusto lang makapag-operate dahil kapos pa ang budget, sa totoo lang, pwede naman gamitin yung bahay niyo muna. Yung living room. Kasi marami rin po akong nakita na ganyan ang ginawa. Kumbaga, wala pa kasing pang ma-renovate, wala pa pang parenta. Para makatipid kayo, yung certain space na meron na kayo, pwede naman po yun, konting gastos lang. Plus, ang iintindi mo na lang yung building, yung nawasa, yung mga testing ng tubig, hindi ka abot ng 200,000 doon. So, ibig sabihin, kaya pong mabuo ang isang water refilling station sa halagang 100,000 kumpleto. Kung gusto niyo pong malaman kung paano, gusto kong talakayin yan sa next segment. Yan. Sa next video ko, at hintayin nyo, bibigyan ko kayo ng complete computation kung paano ko pagkakasyahin ang 150,000 pesos sa lahat ng mga binanggit ko. Okay? Sana nakatulong po ang Watermax Enterprises sa mga gustong pumasok sa water refilling station business at para maiwasan din po natin ang overpricing, no, ng mga kontrata. Okay? Meron lang po akong final message sa inyo, mga katubig. This is my final message. Okay. Nabasa ko po sa post kanina ni Chinkita. Siyempre, sabi ni Chinkita, na-inspired ako dyan actually, kanina. Nabasa ko po sa post niya. Sabi niya, ang pinakamahalagang asset sa buhay, sa ating buhay, ay ang pagkakaroon ng partner na maabilidad. Sabi ni Chinkita. Okay? Sabi niya. Pero actually maganda yung sinabi ko niya. Blessed din po ako yan pagdating sa partner in life. Alright. Sabi niya, ang pinakamahalagang asset sa ating buhay ay ang pagkakaroon ng partner na maabilidad. Okay. Well said, Chikitan. Thumbs up ako sa iyo doon. Idol kita eh. Ngayon, ito po. Ito naman po ang kasabihan ko. In business. Kinuha ko na yan. In business. Ito naman po sa negosyo. Mahalaga sa ating hanap buhay ay ang magkaroon ng business partner na maabilidad at hindi nangiiwan, malakas man o mahina ang negosyo. Yan. Take it from Alfred Maximo. Yan. Ako po naman ang nagsabi niya. Sa ating negosyo, mahalaga sa ating hanap buhay ay ang magkaroon ng business partner na maabilidad at hindi nangiiwan, malakas man o mahina ang negosyo. Yan. Bakit ito sinabi yan? Sa Watermax, sabi ko nga sa inyo, we're not just offering products. We're not just offering machine package. We offer partnership. Ganyan po kami. So sa mga client namin na may mahinang sales, try po namin kayong tulungan kung paano makapalakas yung sales niyo. That's we call partnership. Ganyan po ang prinsipyo ng Watermax. Kasi po, gusto ko sa Watermax family, gusto ko meron kayong chance talaga na maging successful sa water refilling station business ninyo. So, sa akin, importante po na bibili ka ng machine. Okay? Pipili ka ng machine doon sa hindi ka iiwanan
malakas man o mahina man ang water refilling station mo, dapat yung supplier mo o yung manufacturer mo dapat laging nandyan na pag tinawagan mo, sasagot agad. Okay? Ganun ang Watermax. Hindi ko lang po alam sa iba. So, yun. Take it the message from me. Once again, sabi ko po, mahalaga sa ating hanap buhay, anumang business mo yan, yung meron kang business partner na makabilidad, hindi ka iwanan, for better or for good. Okay? Yan. That's Watermax principles. Okay. So, yun lang po ang aking mensahe sa inyo, mga kaibigan, mga katubig. At doon na po tayo sa ating ruleta ng ayuda. Okay, so magko-commercial lang po tayo at kukunin po natin ang mga naka-qualified sa ruleta ng ayuda. Okay, commercial break lang po muna. Okay, may nag-comment. Sabi ni Bernard Solomon, sabi niya, Watermax Enterprises, tanong ko lang po, yung machine po ba natin is waterproof? Kasi po yung lugar namin, ibinabaha po, especially yung mga lugar na binabaha po. Actually po, yung machine natin, hindi siya waterproof. Opo, pasensya na po. Wala po pong na-invento yata na motor pump na pwedeng lumubog sa tubig. Kung meron man, baka tataas ang presyo kung sakaling ilagagamitin natin mga waterproofs na ganon. Pero ganito, we have experience on that. Ang ginawa po namin, Kalumpit Bulacan kasi lagi bumabaha eh. May machine kami doon na binaha, lumubog yung mga motor. So, lumubog. Given, lumubog na. Ngayon, ang ginawa ko po, sabi ko sa owner, wag muna niyang paandarin yung makina ng 3 araw. Okay, lumubog yun ha. After 3 days, tsaka lang niya pinaandar. Wala naman pong nangyaring problema. Umandar pa rin siya ng tama. Bumalik po sa dating operations. So, una, medyo usok lang ng konti. Medyo musok ng konti. Pero eventually, nawala din. Kumbaga, hindi ko naman sinasabing waterproof yung ganun. Kaya lang, syempre, naka-rest time siya ng 3 araw. Tapos, ginawa niya, pinablower ko actually ng yung ginagamit sa car wash. Yung hangin lang ang binubuga. So, yun ang ginawa ko kung paraan. Ayan. Sabi ko nga, kailangan ng abilidad lang din po yan eh. Okay, so yun po yung tanong ni Sir. Sana nasagot ko po. Ayan. So maraming salamat po sa patuloy na inyong pagsuporta at panonood po sa ating programa. Okay? Ngayon po, ito na po ang atin. Sharing is good, sabi daw ni Mrs. So tayo magpapamigay ng ayuda. Ayan. So, dito sa Watermax, tayo po ay ever since nung pandemic pa, nagpapamigay na ng ayuda. So, yan. Ang daming nakasali. Kung nakikita nyo po yung mga pangalan nyo rito, you have a chance to win 500 pesos. 2 po yung mananalo, so that's 1,000 pesos. Ayan. Okay. Wala nang testing, no? Diretso na tayo kasi mag-overtime na naman tayo eh. Okay. Paikutin natin. May humabol? O sige, ilagay mo. Pangalan? Isa-isa. Ay, nako. Share badge. May share badge. Wala niya itong si Saysay. Humabol. Competitive talaga tong batang to. Gusto niya na mananalo din siya. Ayan. Ang usapan say, pag nanalo ka, ipaparapol ko ulit. Si General Lasay, ano ko po yung panganay. Ayan. So, siya yung nagpamigay ng tawag dito. Sabi ni Fernan, Kaluwag, wala daw siya, Jem. Paikutin ko na, wala nang testing na. Dalawa. Sana all. Ayan. Pagmigay tayo ng ayuda rito, at least kahit na paano may konting tulong. Ayan, no? O habang ako'y nagpapaikot ng ruleta, magbabasa muna ako ng mga comment nyo.
Alright. So, magka-shoutout ako mga katrupa. Shout out. Ayan, marami pala tayong bagong miyembro ng Watermax family. Ayan. Nag-post si Mrs. ko Nag-post siya. Tapos ini-install po ngayon yung mga machine sa sa lugar ng Zambales, Masinloc. Ayan. Tapos ini-install na rin po yung machine ng Hala-Hala. Ayan, Rizal. Ano pa ba? Sa Bulacan, ini-install na rin po. Karandang J. Ayan. Karandag J. 1 minute. Timer start. Ito po. Ano yung hashtag na kailangan nilang i-comment, Jem? Hashtag WatermaxTV. Yun. Para mabalid po yan. Kung talagang nanonood po kayo, i-comment nyo po hashtag WatermaxTV. Naku. Karandag J, ayaw mo ng 500 pesos pang Jollibee din tao. Hay, pang din. Ayun, Karandag J, hashtag WatermaxTV. Ayun, congratulations po. Palakpakan natin si Sir J. Ako lang mag-isa pong malakpak. Jem, palakpakan naman. Alright, congratulations for winning 500 pesos today. Yan, sino ba yung susunod na mananalo? Paikutin ko na po yan para mabilis. Alright. Bam. Yan. Mabilis lang. Hashtag WatermaxTV. Dito sa Watermax, live lahat Kaya everything goes. Yan Okay. Mukhang may nanalo na. May nanalo na naman ng 500 pieces. Bakit nawala yung clock ko? Oy, nawala yung clock. Rolando Jardan. Ayan, Rolando Hardin. Ito po. Rolando Hardin. Pag di po kayo nag-comment ng hashtag WatermaxTV, pag di po kayo nakapag-comment, disqualified po yan. So, mag-comment na po kayo. Hashtag WatermaxTV. Sir Rolando Hardin. Jem, pakimonitor dyan. Yun, nag-comment na Rolando Hardin. Alright. Congratulations for winning 500 pesos ayuda. Alright, congratulations po. Yan. So, again, nadali ng taga Batangas. Nadali. Hello, shout out po sa mga taga Batangas. Hello po. Ayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you po asawa ko. Thank you po. Natimplahan ako ng asawa ko ng masarap na drinks. Okay, congratulations everyone, and please subaybayan niyo po ulit ako sa ating next episode on Friday. Magkita-kita tayo. Anong araw ba ngayon? Wednesday. Friday po mga ka-alright, mga ka-Watermax. Magkita-kita tayo sa Friday. Yan, kung meron akong nalagtawang segment dyan, kung meron akong dinabanggit sa Friday, try kong i-recap. Pero ang topic natin sa Friday ay iisipin ko pa. Yan, siguro magandang topic natin on Friday is paano kumuha ng mayor's permit. Yeah. Di ba? Paano kumuha ng mayor's permit sa
water refilling station business. I think that's a good topic. Sabi ko nga sa inyo, you can comment down kung meron po kayong mga gustong pag-usapan. Yan, meron kayong mga gustong malaman, comment nyo po dyan sa ating comment section at pag-aralan namin, gawin nating topic sa Friday. O yan, that's a good idea para at least yung mga viewers natin, mga subscribers natin ay magkaroon ng chance na masagot yung kanilang mga tanong. Huwag kayong mahiyang magtanong. It's okay. Yan, Okay, mga kaibigan, mga katubig, mga ka-Watermax, magkita-kita tayo sa Friday, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Muli po, magpapaalam ulit ang inyong lingkod. Paki-subscribe nyo po ang aking YouTube channel at ang aking Facebook page at i-share nyo rin po sa ating mga kababayan. Okay, so magandang gabi po sa inyong lahat. Magkita tayo sa Friday. Bye-bye!